Good morning po mga kaparmers at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po yung coconut area ng dito po to sa barangay Kalawat, Pamplona. Ito po ay pag-aari po ni Ma'am Edith. Siya po ngayon ay nasa Amerika. Doon po siya nagtatrabaho. Siya po ay American citizen. Bali po dito mayroon po siya ditong taga pamahala. Ito po ang kanyang pinaglulutuan ng kopra na pinagkukuhanan dito. Yan po. Ito po ay baon ng nyug. Ginagawa po yan na uling. Yun lang po ang product niya sa galing sa bao. Ito po ang buhay ng mga mangkukupra. Ayan po si Mr. Elvis Adante. Elvis Adante, kaway-kaway. Ito po yung kakao na variety. Yan po yung kakao niyang variety. Ito po ay mga sinauna pang kakao. Ito naman po yung mga pantanim na nyug. Kailangan po kasi pag may mga matataas ng nyug, average na mga 55 years, ay kailangan na po siyang palitan. Dahil po yung ano niya, pag harvest ay medyo mataas na po siya. Kaya kailangan pong merong palit bago siya kunin o alisin sa nyugan. Yan po, ikutin po natin yung area niya. Yan po, medyo matataas lang yung mga nyug. Ito na po yung mga panibagong tanim. Ang mahirap lang po dito sa Bicol ay palagi pong dinadaanan ng bagyo. Yun po ang ano po ng mga coconut farmers. Pag tinatamaan ng bagyo ang Bicol ay doon po nagsisimula na wala ng produksyon ng mga nyugan. Kaya ginagawa namin po dito ay yung mga bakanting area na pwedeng pagtaniman ay meron pong mga root crops na pwedeng pagkakitaan. At ito po ay natingnan namin na pwedeng taniman sa ilalim ng mga citronella. Bali po ang nyug na pagkakitaan ng mga farmers ay dito po sa Bicol ay kopra lang. Wala pa po dito yung mga ibang mga proseso galing sa produkto ng nyug. Kaya kailangan po nating mabigyan ng pansin at humingi ng tulong sa government na matulungan yung mga farmers na ibang mga alternative na pwedeng pagkakitaan sa kanilang mga nyugan. Dahil po dito lang sila nakasalalay yung pagpaaral sa kanilang mga anak, pagkain nilang pamilya. Kaya dapat po matulungan natin yung mga coconut farmers
Yun lamang po mga kaparmers. Maraming salamat po sa inyong lahat.